Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Aniya na mga headlines sa Aksyon Davao. PRO 11 Chief Wendy Rosario, personal nga ginspeksyon ang mga malls, pier ug terminal sa Dakbayan sa Davao. Pipila ka mga pasahero nga padulong unta sa kauluhan, stranded human nga wala miabot ang bus nga ila untang sakyan. Simbahang Katolika, adunay pahimang no karong Kwaresma. Semana Santa, panahon matud pa sa pag-ampo ug dili sa paglaag-laag. Alang sa aksyon sa barangay, ginapanday nga tulay sa Matina Pangi, ablihan una aron makaagi ang mga mupartisipar sa prosesyon. Ug mga presyo sa gulay ug lamas sa palengke nagmahal tungod matud pa sa pagsaka sa demand karong Semana Santa. Ang mga maaksyong balita, sugda na! Para saan nga ba ang mga nakatambak na mga relief goods? Wala nitong DFD-15. Nananatili pa rin daw siyang kampiyon sa puso ng kanyang mga kababayan. Davao Southern Mindanao mayong hapon adlaw nga Miyerkules, unang adlaw sa Abril tuig 2015. Kauban ang inyong mga muaksyong tigbalita. Hatod namo mga balitang impormasyon nga angay ninyo masayran. Kini si Mikey Portadera. Makita no sab kita sa laing nasud pinaagi sa Aksyon International Channel, kini si Jem Avancenia Arenas. Partner, mayong hapon mga kapatid, gi-inspeksyon mismo sa mga opisyal sa Police Regional Office 11 ang mga area nga gilawang dagsaon sa mga publiko o sa publiko karong Semana Santa. Gawa sa mga Police Assistance Desk, nagmuntar sa bugdugang mga CCTV o K9 units sa mga area. Umaaksyon si Lerma Alingalan. Aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw panahon sa Semana Santa, gi-inspeksyon mismo ni Police Regional Office 11 Regional Director Chief Superintendent Wendy Rosario kauban si Davao City Police Office Director Senior Superintendent Vicente Danao Jr. ang pipila ka mga pampublikong lugar diin gilaumang dagsaon sa publiko karong weekend. Unang gibisita sa mga opisyal ang Davao International Airport ug sa Wharf. Daghang turista ug bakasyonista ang gilaumang mobiyahe pagawas ug pasulod sa Dakbayan. Busa, gikinahanglan matud pa nga masiguro ang seguridad sa matag biyahe sa mga airport ug pier. Gawas sa mga beach, aduna say pipila nga piliun na lang mag-shopping o manuroy kauban ang ilang pamilya karong long weekend. Lakip sa Operation Semana Santa sa kapulisan ang pagbutang og mga police assistance desk sa matag mall. Unang-una yung transport terminals natin, yung dito sa airport, okay, and all other destinations, mga malls, we are looking onto the security preparedness. Not only the police, but pati yung mga security guards. Makita nyo naman, si RD mismo ang kasama natin na mag-inspect ng mga natin. Just the same, nandun pa rin yung ating mga choke points, checkpoints, yung mga operation cap-cap. Gitagaan sa pagtagad ni Rosario nga sa pagsulod pa lang sa mall, maharang na ang mga nagdala og armas o bisan unsang matang sa eksplosibo o hinagiban. Gani sa pagbisita ni Rosario ganina sa usa ka mall sa lanang ning Dakbayan. Gipatawag ni ini ang head security tungod sa hinay nga pagdetect sa armas dihang misulod ang kapulisan. Gi-check sab sa kapulisan ang Davao City Overland Transport Terminal. Karong adlaw, midaghan na ang mga biyahero. Busa, maski pahugtan pa ang seguridad. Adunay mga K9 unit nga nakapwesto sa entrance pa lang sa terminal. Nakamuntar na sab ang mga CCTV palibot sa terminal. Gawas sa mga gamay nga aberya, kontento matud pa si Rosario sa ginapatuman nga seguridad sa iyang ginsakpan. Yes, generally naman okay naman yung security ng mga pinuntahan natin, no? At kung may mga minors man, nakukorek ka agad. Yung mga detectors, yung mga posted na policemen, especially on the area, nandun naman sila. Satisfied naman kayo, sir, sa security? Yes, satisfied naman ako. Samtang pahimang no sa kapulisan sa mga mobiya sa ilang panimalay nga siguraduhong nakalak kini. Kung mahimo dili biyaan ang panimalay, ilabi na nga uso ang kawat ug akyat bahay panahon sa Semana Santa. I usually leave one sa bahay namin pag umaalis kami para siya yung nagtitingin. Okay.
Kasi kung iiwanan mo man yan, okay lang siguro kung may mga security guard dyan na nandyan. But kung iaasa natin na hindi naman nanakawin, you do not know what will happen. Umaaksyon. Lerma Alingalan, News 5. Madelatar ang paghinumdom sa Semana Santa sa pipila ka mga pasahero padulong sa kauluhan, human nga ma-stranded sa Davao City Overland Transport Terminal sukad gabii. Wala matod pa miabot ang bus nga ila untang sakyan padulong sa ilang mga destinasyon. Umaaksyon si Paulo Anota. Gahapon pa pasado alas 7 sa gabi, naghulat ang inahang si Sara May Mansalayo kauban ang duha ka mga anak niini sa bus sa Piltrangco sa Ecoland Terminal nga nakaschedule unta mo biyahe padulong sa kauluhan ganihang alas 12 sa tungang gabi. Apan mag-udto na lang karong adlaw, wala pa nakaabot ang maong bus ug nangatanggong ang kapin 20 ka mga pasahero sagad nila. Naluoy ang inahan sa kahimtang sa usa ka tuig ug 9 anyos ang mga anak niini tungod naghulat na sa Cavite ang iyang bana. May biyahe pa sila gikan sa Melita, Davao Occidental kagahapon. Na-stranded ka. Sabi kasi 12 daw ng hapon, gabi. Hindi naman natuloy. Ang 70 anyos nga si Angelito Dugang, kaduha pa napakgang ang biyahe niini sa kauluhan, human madakpan ang unang gisakyan bus, isip out of line sa buhangin ning Dakbayan kagabi. Wala niya damha nga dili sab makalarga, pinagi sa pagsakay sa Piltrangco tungod sa wala pagsipot sa bus niini. Ang uban, dili makasakay sa laing biyahe tungod wala say mo refund sa ticket nga ilang gikuptan. Ang sabi ng dispatcher, 12 AM, mayroon truck pupunta ng Pasay, Cubao, galing dito. Tapos? Hanggang umaga, wala. Hanggang ngayon, walang truck, walang unit. Niabot na lang alas 4 sa kadlawon, nagticket sa muna adiha. Tapos hinawala. Nagibiyaan ng ticket booth nila, nakalakpo ang ilang opisina diri. Pasado alas 4 ganihang buntag, aduna pa kuno empleyado sa ticket booth sa maong kumpanya. Apan kalit na lang kuno sila giabandono. Ang main office ni ini nga analang sabsulod sa Ecoland Terminal nakandado na og wala nay motubag sa ilang telepono. Hinoon gipaabot sa General Manager sa Dicot nga si Alejandro Alilin nga gipaabot kuno sa Filtrangco Management nga nadaot ang ilang bus rason sa pagkatanggong sa mga pasahero. Anaalay duha ka mga unit ang Filtrangco nga sagad nagabiyahe pa Manila. Ongoing daw repair atong bus supposed to be nga mo biyahe kagabi. Katong na-issuean nilang mga ticket. Pero nagpasalig man siya nga tubagon niya tanan ang unsa man gani ang katong nahitabo sa Piltrangco. Karong hapon ginalantaw nga makalarga mga pasahero human sa halos usa ka adlaw na pagkadilatar. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5. Ginauman na sa tigdumala sa Sasa Wharf ang pagdagsa sa mga pasahero sa barge sugod ug mang adlaw. Sa karon gamay pa lang ang mga nagatabok padulong sa isla sa Samal apan nakaandam na ang Sasa Wharf tungod ug mga adlaw hangtod na sa Domingo mubulto na ang mga pasahero. Kada tuig mukabad sa 5,000 ka mga pasahero ang nagasakay sa patabok ug pabalik sa Samal Island. Hinuon adunay 6 ka mga barge ang nagahakot sa mga pasahero ug sakyanan. 24 oras sab ang biyahe sa mga barge. Today hindi pa masyado, unlike last year, no? We expect na ang bulk ng mga passengers will be coming in by tomorrow or probably late this afternoon kasi may trabaho pa yung iba eh. Adunay paymangno ang simbahang Katolika ngadto sa ilang mga sakop. Sumala nila ang Semana Santa panahon sa pag-ampo o paghinumdum sa gibuhat sa sakripisyo o nga sakripisyo sa Ginoo ug dili panahon sa paglaag-laag. Umaaksyon si Paulo Anota. Suot ang mga puting costumes isip mga anghel, walay puas na ang pagkanta o pagpangandam sa mga kabatanunan sa San Pablo o St. Paul Parish sa Huna Subdivision Matina ning Dakbayan aron sa mga aktibidad karong Semana Santa. Ang maong pagpangandam alang sa tradisyonal nga sugat o misa sa adlaw sa pagkabanhaw karong maabot nga Easter Sunday. Ang mekanismo nga mubira pataas sa usa ka batanon isip anghel sa arko ginaayo na o ginasigurong luwas alang sa maong aktibidad. Alang sa mga gidingkanan sa mga bata, mas maayong sayo pa lang malakip na sa mga Katolikong tradisyon aron mas mampalalumpa ang pagtuo niini ug mas mamahimong mabulokon ang pagsaulog sa Semana Santa ug paghinumdom sa sakripisyo ni Jesucristo. Mas mayo yun ang makuhan sa pagtuo sa Ginoo kay para dili malayo ang bata ba sa kuhan sa Ginoo. Para na kuhan na ay kadlok sa ginikanan. Oo, sa Ginoo. Apan gipahinumduman sa simbahan ang mga Katoliko nga ang panahon sa Kwaresma, panahon sa paghinulsol, pag-ampo ug sa pag-ila sa paghatag ni Hesus sa iyang kinabuhi aron masalbar ang tanan. Tungod sa mamatikdan karon sa modernong panahon, sagad nahimo na lang usa ka vacation time o pagsuroy-suroy ang maong long holiday.
Matod ni Father Richie Gamaya, Communications Director sa Archdiocese of Davao, kinahanglan mabalik sab kuno ang tinuod nga hinungdan sa pagselebrar sa pagkamatay ug pagkabanhaw ni Kristo. Kining panahon na dili man ni panahon sa pagsuroy-suroy, dili man ni panahon sa pagluling hayaw, kung dili panahon ni sa pagsulod, pagsubay sa misteryo Paskal sa atong Ginoo. Ug alang sa mensahe ni Archbishop Romulo Valles, lakip na sab ni Pope Francis sa pagduaw niini sa nasod niadtong Enero alang sa tanan, ang pagkamaluluyon sa mga pobre ug ang pagkabot sa tinuod nga kalipay mao ang tumong sa Kristiyanong kinabuhi. Gihinumduman nato ang kaluoy sa Ginoo, ang iyahang pagsakripisyo alang nato. Ug kita nga giluwas niya, magpuyo po diha sa kalipay. Mao man ni mensahe pod ni Pope Francis nga magmalipayon tang mahimo nga magsasangyaw, mahimo tang tigpalapnag sa maayong balita nga kita gimahal, kita gipasaylo, kita gidawat. Sa San Pedro Cathedral, ginaandam na sab ang arko alang sa misa sa pagkabanhaw karong Domingo. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5. Sirado ang sagad sa mga malls dinhi sa Dakbayan sa Davao karong umaabot nga Biyernes Santo, Abril 3. Apan ugmang adlaw, Monday, Thursday, abli ang Gaisano Mall of Davao ug NCCC Mall. Ang mga malls mubalik sa ilang regular operating hours sa Sabado de Gloria. Karong Miyerkules Santo pa lamang nangandam na ang mga vendor sa Station of the Cross sa Shrine Hills ning Dakbayan. Karong Good Friday ginalantaw ang bulto sa mga taong musaka aron mag-ampo, busa nang hinaot sila nga mukita og dako-dako karong Kwaresma. Umaksyon si Paulo Anota. Miyerkules sa buntag pa lamang may pwesto og namaligya na sa iyang kakaning bibingka ang taga-Takurong Sultan Kudarat nga si Lester Valdez dul sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Hills sa Matina ning Dakbayan. Matod ni Lester, buot niining makaginansya na una pa man ang panon sa mga tao nga moduaw sa Shrine Hills karong umaabot nga Biyernes Santo. Gani ang mga booth sa nagkalain-laing kumpanya gipang-andam na alang sa uban pang mga vendors na mamaligya sa pagdagsa sa tao nga mag-ampo sa Station of the Cross dinhi. Para na ako'y korta. Ang mamaligya ay og accessories gikan Boulevard ning Dakbayan, hinay-hinay na sab ang pagmuntar sa ilang tolda ug mga folding beds, asa ilang ipang-display ang ilang paninda. Mitukod na sila sa ilang pwesto aron dili maunahan pa sa daghang mga vendors sa sagad mo pwesto sab ugma. Abiso sab sa mga opisyal sa construction sa road widening project sa lugar, dili sila mo trabaho gikan Huwebes hangtod Domingo aron matagaan og lugar ang mga taong mosalmot sa Station of the Cross. Gamay income nila pero at least mabuhi mi makatabang mi sa among pamilya. Miyerkules walang sit up na midaan kay di man daghan man akad ri. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5. Sa presuhan, magsimana Santa ang usa ka lalaki kinsa matud pa misulay o pagpanulis sulod sa usa ka club. Apan depensa sa suspect, dili tinuod ang pasangil kaniya. Gani ang matud pa biktima maoy wala mituman sa ilang sabot. Sa ilang sabot, umaaksyon si Irene de la Cruz. Gidala ganinang kadlawon sa San Pedro Police Station. Kining 30 anyos nga si Eugene Adete. Human giaksyonan kuno niini og hold up ang usa ka babae. Sigon sa mirespondeng kapulisan, nagpakitabang kuno ang usa ka 19 anyos nga babae. Human gisabot kuno siya sa suspect nga mosulod og nightclub sa dalang Magallanes ning syudad. Apan pagabot kuno sa sulod, gitutukan na lang kuno kini sa suspect og kutsilyo. Apan may na lang nakapangayo dayon og tabang ang biktima sa mga trabahante sa nightclub. Kuha yan cellphone kay mapoy alay sa babae. Pero si pa nagsabot sa duwa. Bali nagsabot sila to sa isang kwarto nga kuan, bayaran daw niya. Then pagkauman daw gitutukan siya. Moto may nakagawas siya sa kwarto, nakadagan siya moto nakapangay isang tabang. Mahulog juga na tulis. Na-recover sa kapulisan ang kutsilyo. Apan gilimot sa suspect ang pasangil. Aduna kuno sila'y sabot nga maghilawas. Apan wala ni tuman ang babae. Hindi ma'am, naagir ako ma'am. Jacket lang ko niya ma'am. Nga?
Sa may gibuhat nimo? Naakit ra ko ni ma'am. Akong ipira ma'am. Siyempre ko pag-abot is pa ma'am. Yan ay minaruan na ko ni ma'am. Mo tong ni withdraw ko ma'am. Wala ko ni padayon ma'am. Paggawas ako ma'am. Tanga may sukoy sa gawas ma'am. Dagan ma'am. Dagan kay ma'am. Withdraw ka og? Dagan ko ma'am. Wala ko ni padayon siya ma'am kay minaro naman ni style ma'am. Unsa di kasabutan ninyo? Wala naman ano. Yan lang ko patirawan ma'am. Siyempre lalaki ko ta ma'am. Nigurat na nagi. Bubundot ako niya. Sa karon, gibalog sa prisuhan ng sospek, samtang ginatunan pa sa otoridad ang tukmang kasong ipasaka batok ni ini. Umaaksyon, Irene De La Cruz, News 5. Sa Pikasbahi, nag-strike ang mga taxi driver sa kumpanyang STC gahapon, isiplihok protesta batok sa ilang tigdumala. Sumala sa mga drivers, buot nilang makaistorya ang ilang management aron hangyoon nga mapaubsa ng arkela sa ilang mga taxi units. Dakumatod pa ang epekto kanila sa 10 pesos nga pagkunhod sa flag down rate, busa nang hinaot sila nga paminawon sila sa ilang ginatrabahuan. Gisulayan sa News 5 nga makahinabi ang management sa STC apan walay miatubang kanamo. Ang amo lang tang gusto unta nga diri sa management ug ang nagdumala aning kumpanya sa STC nga tubangon mi niya. Dili man sa makikatubang namo. Murugi daghan sila istorya nga ang Manila daw ang tagiya dili gyud daw mismo dili daw gyud mo pagpababa og arkila. Ang hangyo ta namo sa tagiya nga pababaan ang tang arkila hasta ang kasban kay petinan nako ang kasban ba ang kasban is 150 samantala sa una 40 pesos gidugang lang 110. Good news alang sa mga taga-Matina Pangi Sanglit. Hapit na mahuman ang ginaayong tulay sa inyong area. Gani karong Biyernes Santo, temporaryo kining agian alang sa musalmot sa prosesyon. Alang sa aksyon sa barangay, ani ang report ni Paulo Anota. Kini na ang itsura sa ginaayong tulay sa may kilometer 7 sa Matina Pangining syudad sa pagduwa pag-usab sa aksyon sa barangay aron makita ang pag-uswag sa maong construction repair. Kung kanhi gama kini sa kahoy, karon pulos bakal na ang maong tulay na way puwas ng ginahuman sa mga personahe sa City Engineer's Office. Double time na ang pag-welding sa mga steel plates ug buhosan na sa bugsimento ang matag tumoy niini. Ginalantaw nga mahuman ang kinatibok ang repair sunod semana. Alang kang Kapitan Carmelo Arana, dili na mamiligro ang mga motorista ingon man mga residente nga motabok dinhi sa hingpit. Kay numduman nga niadtong 2012, gilunupan ang dakong bahin sa Matina Pangi. Actually, pag-istorya na mo ni Engineer Eugene sa City Engineer's Office, pag human nilag simentohan pwede na nila pagyan og mga sakyanan. Kay butangan man nilag plate ri dapit sa ibabaw so dili man mapiktuhan tong simento ri dapit sa tumoy. Nasolusyonan na sab ang epektong hatod sa maong repair sa plitihan sa mga tricycle. Sagad duha ka beses o double ride sa tricycle ang mga residenteng naggikan sa kilometro 8 patabok og padulong sa highway. Kung tag 7 pesos ang saktong plitihan, gadawat og 5 pesos ang mga driver ug operator human maabisuhan sa kapitan. Nagpasalamat sab sa Kapitan Arana kang Mayor Rudy Duterte sa igmat nga aksyon nagibuhat sugyot sa ilang hangyo. Nagsubay ra gyapon mi sa among taripa. 7 ang among taripa ug estudyante 6. So karon paghangyo nila kay na double ride na sila. So gialaw na mo ang didto nga kung naay mo hatag og 5 dawata lang ninyo. Karong Biyernes Santo, temporaryong ablihan ang tulay alang sa mga motorista ug residente nga mosalmot sa prosesyon karong Semana Santa. Alang sa aksyon sa barangay, umaaksyon. Paulo Anota, News 5. Pahimangno mga kapatid, ilabi na ngadto sa mga mamalengke. Iandam-andam na ang inyong mga budget, sanglit mi usbaw ang presyo sa sagad sa mga palaliton. Gani ang pipila ka mga gulay, kapin 100% ang gisaka sa presyo. Ani ang report? Wala na matod pagikatingala sa meat vendor nga si Fe Sagarina ang pagkunhod sa demand sa mga karne karong Semana Santa. Sanglit na himo ng tradisyon sa mga Katoliko ang dili pagkaon og karne matag Kwaresma. Busa, siya mismo nga negosyante nag-a-adjust na aron dili malugi. Say mag-reduce me kay kuan kanang tumal. Hinay amo ang dagan sa negosyo karon. Yan naman mabasitan ang nimo kasi. So kuan huliwi. Apan kung hinay ang palit sa karne, dili na katingad ang pagsaka sa presyo sa gulay ug isda matag Kwaresma. Gani, ubay-ubay na sa mga consumer ang nakabati sa pagsaka sa presyo sa maong mga palaliton. Sa Bangkerohan Public Market, 100% ang giusbaw sa presyo sa repolyo ug ampalaya. Ang talong gikan sa 20 pesos nga presyo, karon 45 pesos na ang kilo.
Samtang pinakamahal karon ng cauliflower nga gikan sa 40, nisaka na sa 120 pesos matag kilo. Ang siling espada, 150 ang kilo karon, gikan sa 40 pesos lang matag kilo ni atong nakalabayng semana. Nagmahal sabang nagkalain-laing gulay, ilabi na kadtong mga sagol sa binignit. Pag Semana Santa ma'am, unsa gyud kasagaran mo ginahikay? Gulay. Unsa pa? Magbinignit, maura na. Biko. So okay lang, bisa nagmahal gamay. Oh, okay lang, basta na mapalit. Matud sa mga negosyante, gawa sa pagtaas sa demand, naapektuhan ang supply sa gulay tungod sa grabing init sa panahon. Wala pa si Semana Santa, malam ni daan kay taas-taas ng mga init. Walay kuan ba, tarong tubo sa gulay gumikan sa init. Mahal ang kanang karabuti kay nadaot man sa init. Sa mga isda, pinakamahal karon ang matambakan in 160 hangtod 170 na ang kilo. Ang galunggong, gikan sa 100 pesos ang kilo, ni mahal na ngadto sa 130 pesos matag kilo. Ang bangus, gikan sa 100 pesos per kilo, ana-ana sa 120 pesos. Apan good news, saglit wala ning mahal ang tilapia o pusit. Karon lang kay Semana Santa. Mga Lunes, balik normal na ang among presyo. Mahal magod ang kapital sa isda karon kay Holy Week manggod. Tungod sa pag-usbong sa sagad sa mga palaliton, hingpit ang budget sa mga konsumante. Wala man tayo mahimo, mao man jud ang kuan di. Isakto na lang gid ang budget. Umaaksyon, Jem Avanceni Arenas, News 5. I-turnover ngadto sa Police Regional Office 11 ang 18 ka mga motor ganina bunta gikan sa PNP National Headquarters. Ang paghatag og dugang motor sa TRO 11 lakit gihapon sa modernization plan sa Philippine National Police. Sumalak ang PRO 11 Regional Director Chief Superintendent Wendy Rosario. Importante ang mobilisation sa pagresponde sa kapulisan sa mga krimen, ilabi na karong panahon sa Semana Santa. Mapasalamaton sab si Davao City Police Office Director Senior Superintendent Vicente Denao Jr. tungod dakong tabang ang mga gihatag na motor sa pagpaubos sa crime rate sa Davao City. 5 sa 18 ka mga motor ang ihatag sa DCPO. Iloman nga karong bulan maabot na sab ang dugang mga motor gikan sa Camp Crame. Actually, this has been the procurement before. No? Nagkataon tama-tama na dumating ngayon na kahapon. So, nakita ko na kailangan ibigay na kaagad. Supposed to be next week, but it's much more necessary today. Doon sa mga motorcycles na inisyo sa atin, this will be of big help sa ating anti-terrorism and anti-criminality campaign. Kabalubo mo mga kapatid ng awang former heavyweight champion sa ikakulat sa taranya kaya Mutombo mga kapatid. Alang sa atong Kabalubo mo segment for today at ang makauban si Radyo 5 anchorman Robert Teo. Nagagsalamat Mikey, mga kapatid, nagsugod na ang Holy Week. Busa, ubay-ubay na pod ang mga nagplano nga magbakasyon karong long weekend sa beach. Unta, mahatagan pod nato og oras ang atong Ginoo kung asa ang Semana Santa gina-celebrar ang sakripisyo ni Jesucristo. Speaking of sacrifice, sa atong trivia karong adlaw, kay ang sakripisyo sa upat ka mga pari sa mga batang sundalo ug ang sakripisyo sa usa ka Pilipinong sundalo para sa iyang amigo. Kini ang atong feature for the day. Kabalubo mo mga kapatid, kada February 3, upat ka chaplain ang gina-commemorate sa US Military ug Navy tungod sa sakripisyo nga ilang nabuhat. Ang upat ka sundalong pari na assign sa SS Dorchester nga naisakay nga 900 ka sundalo ug sibilyan. February 3, 1943, naispatan kini sa German U-boat submarine sa may Greenwich area. Mipadulog submarine ug gitorpedo kini. Ang mga survivor nagsulob dayon og life vests ug misakay sa mga lifeboat. Niyatong nagpanik na ang mga tao kay galubog na ang barko, ang upat ka mga chaplain ang mi-assist og hatag og life jacket. Tungod kulang ang life vest gihatag sa mga paring sundalo nga sila George Fox, Alexander Good, Clark Poling ug John Washington ang ilang mga sulob nga life jacket. Ang upat nakitaan sa mga witness nga nagkapit bisig, gaampo ug nagpabili nilang sa galubog nga barko. Ang upat gitawag nga The Immortal Chaplains tungod sa ilang sakripisyo. Usapod ka nagsakripisyo kay si Private First Class Nelson Acero. Niadtong November 26, 1972,
Na-corner ang tropa ni Acero sa ubay-ubay ka mga Moro National Liberation Front soldiers sa Sibalo Hill. Tungod niini, gipa-pull out sa mga opisyal ang mga survivors. Pero nagpabilin sa area si Acero kay nagtabang siya sa mga nangaangol ug dili niya mabilin ang naigo nga amigo nga si Private First Class Buaya. Aron maka-eskapong ubang Marines, nag-cover fire si Acero aron tanang atake siya mapaadto. Ubay-ubay ka mga kontra ang napatay ni Acero ug tungod siyang sakripisyo, nahatagang kini og Medal of Valor. Sa report, migawas pod niyatong giretrieve na ang lawas ni Acero, nakitan sa mga sundalo nga gakos niya ang amigo nga wala gibilin nga namatay na pod. True to his word, walang iwanan. Karong umaabot nga long weekend sa Semana Santa, dagsaon sa mga beach sa mga Daboenyo aron mag-swimming, inom ug bonding. Manghinauta nga mahatagan og oras ug mapasalamatan natong Ginoo nga nagsakripisyo og iyang kinabuhi para masalbar ta. Hindi kinato kalimtan ang sakripisyo sa Ginoo para sa tuwang tanan ug dili daw ta magsigig laag-laag karong Semana Santa. Dagan kita matunan ani kay kapatid Robert Teo. Dagan salamat kapatid Robert Teo. Mao katon 30 minutos nga siksik sa mga balita ng impormasyon. Inagpat sa pinakamaksyon nga newsroom sa Dakbayan. Alang sa dugang pang mga balita lagon lang sa www.interaction.com. Ug dagang salamat kay Ma'am Konsulta sa among lamian nga lunch ganina. God bless you, Ma'am. Wapoy sa imong bana nga si Sir Joel Konsulta. Kung aduna mo'y mga balita nga abot ninyong maaksyonan o dili ka mga litrato ug video sa mga pangitabo sa inyong lugar, i-post lang kini sa TV5 Davao Facebook page. Labaw pa sa balita. Aksyon Davao, kini si Mikey Portadera. Kini si Jem Avancenia Arenas. Saan man, kailanman, kapatid.